Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. In behalf of the Herald of Grace Covenant Bible Church of Cavite, kung saan si Brother Lorenzo and Sister Riza ay members for how many years now, ay inaabot po natin ang pakikiramay sa pamilya Tating. Ako din po tayo din po yung nagministeryo nung pumanaw ang Ed Caranseja po. Caranseja. So, tayo din po yung nagministeryo nung pumanaw ang father ni Brother Lorenzo. And then, ito din po, kabahagi din tayo sa pagministeryo sa pagpanaw po ni Mami Presi Caranseja. So, pinapaabot po natin ang ating pakikiramay. Ang sinasabi po ng Book of Ecclesiastes is that mas mabuti pa daw na tayo ay dumako sa bahay ng pagtangis kaysa sa bahay ng handaan. Kasi mayroong tendency ang mga tao na nakakalimutan ang katotohanan patungkol sa kamatayan. Kung nandun po tayo sa bahay ng pagtangis, katulad nito, we will be reminded about the brevity of life. Mapapaalalahanan po tayo ng buhay natin dito sa mundo ay meron pong hangganan. Before po tayo mag-start, tayo po muna ay tumayo saglit at hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon sa panalangin. Let us pray. O aming Panginoon, salamat po sa gabing ito na ipinagkaloob po ninyo sa amin ang pagkakataon na maibahagi ang Ebanghelyo once again in this context of funeral service. At nawa ang banal na Espiritu ay kumilos sa puso at isipan ng bawat isa sa amin na wala sanang malagpasan ng inyong biyaya o aming Panginoon. Umaasa po kami sa inyo at nagtitiwala po kami sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. For the meditation of the Word of God tonight, ang ating batayan po ay nasa 1 Samuel chapter 20 verse 3. 1 Samuel chapter 20 verse 3. And this is what the Word of God says. Subalit sumagot muli si David, nalalaman ng iyong ama na ako'y nakatagpo ng biyaya sa iyong paningin. At kanyang inisip, huwag itong ipaalam kay Jonathan, baka siya'y maghinagpis. Ngunit sa katotohanan, habang buhay ang Panginoon at buhay ka, iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. Iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. Ang konteksto po nito, mga kapatid, mga kaibigan, is that si Haring Saulo ay obsessed siya sa kanyang jealousy laban kay David. And dahil sa jealousy ni Saul, ay nagtangkang patayin niya si David twice, 2 beses. Nagtangka siyang bangkawin si David. And in the next several chapters, talagang kung ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa, we will find King Saul na hinahabol po niya, tinutugis niya si David all over the countryside of Israel, trying to catch him and kill him. Si Jonathan, na anak po ni Haring Saulo, ay napaka-close friend ni Haring David. Very close ally kay Haring David. There was a beautiful friendship, there was a beautiful bond between David and Jonathan. Kaya tinanong po ni David si Jonathan kung ano ba talaga ang kanyang nagawa. Ano ang kanyang kasalanan? Bakit si Haring Saulo ay nagnanais na siya ay puksain? Determinado ang hari na patayin si David. At sinabi po ni Jonathan, ini-insist ni Jonathan na hindi talaga siya papatayin ng kanyang ama. Walang masamang balak ang kanyang ama na patayin si David kasi kung magkagayon ay sasabihin ng kanyang ama sa kanya. Siya ang unang makakaalam. Pero sinabi po ni Haring David na, sinabi ni David, hindi pa man hari si David at that time. Alam kasi ni Saulo, Haring Saulo, ang friendship between David and Jonathan. Kaya kung meron mang masamang balak si Haring Saulo laban kay David, siyempre, hindi siya ganun kabobo na kanyang i-confide kay Jonathan. Kasi tiyak na makakarating ito kay David. At sa puntong ito, dineclare po ni Haring David, as truly as the Lord lives, there's only a step between me and death. In Tagalog, ngunit sa katotohanan,
habang buhay ang Panginoon at buhay ka, iisang hakbang ang nasa pagitan ko at sa kamatayan. Papaano dinescribe ni David ang kanyang buhay? Sabi ni King David, ang distance between himself and death ay isang hakbang lamang. Kaya meron pong 2 punto ang ating pag-aaral sa gabing ito. Una, the nearness of death. Malapit ang kamatayan sa bawat isa sa atin. Pangalawa, how should we then live? Papaano tayo mamuhay? Gayong alam natin na isang hakbang lang pala ang buhay natin at ang kamatayan, how should we spend our lives here on earth? Tayo po muna ay manalangin at hilingin po natin ang tulong ng ating Panginoon. O aming Diyos, pinupuri namin kayo at sinasamba po namin kayo. Alam po namin, o aming Panginoon, na itinalaga ninyo ang lahat ng mga bagay. Kaya sa gabing ito, hinihiling po namin ang malayang pagkilos ng banal na Espiritu. Sa aming pagpapatuloy sa pagbubulay-bulay ng inyong salita, naway buksan ninyo ang aming puso at isipan at wala pong malagpasan ng inyong biyaya ng kaligtasan. And this we pray in Jesus' name. Amen. First point, the nearness of death. Ano ang description ni Haring ni David sa kaniyang sarili at saka sa kamatayan? Sabi ni David, there is only one step between him and death. That's the description of David sa kaniyang buhay. But in reality, mga kapatid, mga kaibigan, itong statement ni Haring David that there is only one step between him and death, ay totoo ito sa bawat isa sa atin. Wala pong exception. Bakit? Alam mo ba ang mangyayari mo bukas sa buhay mo? Bakit nakakatiyak ka ba? Naaabot ka pa sa susunod na linggo? Bakit nakakasiguro ka ba na maaaring in a few hours from now ay kukunin na pala tayo ng ating Diyos? Si Mami Presi, wala naman siyang iniindang nung mga nakaraang linggo, pero biglaan lang at napakabilis ng deterioration. Tumawag pa si Brother Lorenzo sa akin telling me na si Mami Presi ay talagang mahinang-mahina na, and in just a matter of, wala pa nga 1 hour yun eh. Talagang kinuha na si Mami Presi. In reality, itong sinabi ni David that there is only one step between him and death, this is also true sa bawat isa sa atin. At yun ang sinabi ni Santiago sa Book of James, what is life? Ano ba ang buhay? Sabi ni James, it is a vapor that appears for a moment, then vanishes. Ano ba ang iyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. Now, speaking of singaw, ano bang ibig sabihin ng singaw? That is the description of our life. Ang singaw po ay ganito. Yan po ang singaw. That is the description of life. Na sa isang sandali ay nandyan, but in a very short span of time, ay talagang wala na ang singaw. Hindi natin ito masyadong iniisip nung bata pa tayo. Because we imagined our lives to be immortal. We seemed to have a feeling of immortality when we were still younger. Ang death, ang kamatayan, para bang malayong-malayo pa sa pagitan natin at ang kamatayan, mga kapatid, mga kaibigan. But as we get older, kumpanyo na po natin ang efficacent oil and omega painkiller at ano pang mga katingko, kumpanyo na natin, madali na tayong manghina, madali na tayong mapagod. We realize our mortality. Pero ayaw pa rin nating isipin na ang kamatayan ay malapit lang sa atin. If only we are mentally honest, katulad ni King David, we would be careful to spend our lives here on earth. Because anything could happen. But it is a solemn reality, mga kapatid, mga kaibigan. Hindi po ito child's play, hindi po ito something that we should constantly ignore. Naway, ituring po natin ang usaping ito na isang mabigat na katotohanan. And i-approach po natin ang pagbubulay-bulay patungkol sa kamatayan with seriousness, mga kapatid, mga kaibigan. The truth of the matter is that wala pong kahit isa sa atin ang nakakaalam kung kailan po kakatok sa ating pintuan ang kamatayan.
Wala pong kahit isa sa atin ang nakakaalam kung kailan po kakatok ang kamatayan sa ating pintuan. Ang tanging nakakaalam lang ay ang siyang nagtalaga nito, ang Diyos. Hebrews chapter 9 verse 27, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Ang Panginoon po ang nag-appoint. Siya po ang nagtalaga. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Now, minsan lang ha, isang beses lang mamatay ang isang tao. Therefore, hindi po totoo ang reincarnation. Hindi po yan totoo. Talagang fixed na po ang oras at ang araw ng ating kamatayan. Ang ating kamatayan po ay hindi po maaring i-postpone kahit sa sino mang pinakamagaling na doktor dito sa lupa. Ang ating kamatayan ay hindi po maaring ma-postpone. This is what medicine attempts to do. This is what the physicians are trying to do, to postpone our death, to delay our death. But you know what? Meron pong ipinakita doon sa TV na tuwang-tuwa siya, kinuha niya ang kanyang result, laboratory result on that day. Tuwang-tuwa siya because he was already cancer-free. Declared by God to be declared by the doctor to be cancer-free. So tuwang-tuwa siya. Now, paglabas niya mula sa hospital, nauna siyang tumawid sa kanyang misis. Talagang kitang-kita because of reckless driving ng isang tao. Talagang nabangga siya. At yun ang dahilan ng kanyang kamatayan. So tuwang-tuwa siya. He thought that his life will still be prolonged because he was already declared cancer-free. Pero sa ibang paraan pala siya kinuha ng ating Panginoon. Ang ating kamatayan ay hindi po maaaring i-postpone kahit sino mang pinakamagaling na doktor, at hindi rin pwedeng madaliin ang ating kamatayan kahit sa sino mang pinakakriminal na nagmimisyon na puksain ang ating buhay. Now, our death has a fixed hour and a fixed moment na ang Diyos mismo ang nagtalaga. It is God who makes the appointment of our death. And the truth is that you do not know just when that appointment is made. And often, ang appointment ng ating kamatayan ay dumarating sa atin sooner than what we have anticipated. Sooner. Marami pa tayong mga plano sa buhay. Marami pa tayong mga projects. Baka hindi pa natapos ang dream house mo or dream car mo, hindi pa na-realize. Or ang dream business mo. But death often comes to us sooner than we have anticipated. Sa isa sa mga parables ng ating Panginoon nung siya ay nangaral dito sa lupa, meron po siyang kwento patungkol sa isang mayaman na lalaki. Ang sabi po dito sa Luke chapter 12 verse 16 to 20, nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Now take note, ang calculation niya sa kanyang buhay ay para sa maraming taon. Yun ang kanyang calculation sa kanyang buhay. Magpahinga ka, kumain ka at uminom ka, magsaya ka. Subalit sinasabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo. So this man thought that he had made it. Iniisip niya that he would just be able to relax and enjoy life for many years. Pero iba pala ang plano ng ating Panginoon. Iba pala ang itinakda ng ating Diyos. That man, that rich man, was just a step away from death. Pero wala po siyang kamalay-malay. Hindi po niya alam. Katulad din natin.
We may be just a step away from death at this moment, but we do not have even one clue about it. And this is often true sa bawat isa sa atin. You may be closer to death than you really imagine. Maaring iniisip mo ngayon ang seguridad mo for many years to come. But right now, just like the rich man in the parable, maaring ang sinasabi ni ng Diyos sa iyo ngayon sa mga oras na ito, you fool, you are just a step away from eternity. Alam po natin na ang kamatayan ay dumarating sa atin madalas without an advance warning. Minsan iniisip natin, mas mabuti pa yung may cancer. At least meron na silang a sort of advance warning. May cancer na sila eh. May condition na sila eh. So medyo meron ng advance warning. But most of us ay wala pong advance warning kaya tayo ay nasa shock kung marinig po natin ang untimely death ng isang kaibigan because of some accident. Talagang masashock tayo. Kung naalala ninyo noong 2001, di ba yung pumutok, pinasabog yung World Trade Center sa Amerika. Maraming mga traders doon, maraming nagtatrabaho doon sa World Trade Center. Walang advance warning. Meron ba silang idea na yun na ang last ng kanilang buhay? Wala. They were just a step away from death. And they did not even know it. In the Old Testament, merong isang hangal na hari na example po natin by the name of Belshazzar, hari ng Babylonia. At bagamat ang ang lugar ng Babylonia ay sinalakay noong gabing iyon, pero talagang may tiwala si Haring Belshazzar sa kanyang mga depensa, kaya sa gabing iyan ay nagpaparte po si Belshazzar. Nagpaparte po siya. Yung mga kaaway ay pumalibot na sa kanyang kaharian, pero si Haring Belshazzar ay lasing na lasing. At ipinag-uutos niya sa kanyang mga tauhan na kunin yung mga vessels mula sa temple ng Jerusalem. Yung mga cups, mga sacred things, silver cups. At gagamitin nila yon para sa kanilang paglalasing. At pinuri niya ang Diyos-Diyosan ng mga pilak at mga ginto. Subalit, sa gitna ng kanilang kasiyahan at kasayahan, merong malaking kamay na biglang nagpakita sa dingding at sumulat ng tatlong salita, Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Sinulat ng malaking kamay doon sa dingding. At nung nakita ni Haring Belshazzar na biglang may kamay na nagpakita at meron talagang sinulat, doon na siya kumbaga nagising sa katotohanan. Parang he came to his senses, kaya pinatawag niya ang kanyang mga wise men in order to interpret the writing on the wall. Wala pong kahit isa sa kanila na nakaunawa. And finally, pinatawag si Prophet Daniel at in-interpret ni Daniel ang mga salita na nakasulat doon sa dingding, sa silid na kanilang pinag-iinuman. At si Daniel ay nangaral ng isang sermon. Sinabi ni Daniel kay Haring Belshazzar, alam mo ang nangyari sa grandfather mo, sa lolo mo, na galing sa kanya, namana mo ang kaharian mo. Kung papaanong sa kayabangan ng lolo mo, ay pinuksa siya ng Diyos at hinumbled siya ng ating Diyos. At sabi ni Daniel, ngayon ikaw sa kayabangan mo, ay hindi ka nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Instead, pinag-uutos mo ng mga sacred vessels from the temple of Jerusalem ay gagamitin mo sa paglalasing mo at pinuri mo ang mga Diyos-Diyosan mo imbis na sambahin at kilalanin mo ang Diyos na kung saan nanggagaling pati ang hininga na ginagamit mo ngayon upang ikaw ay magpatuloy na mabuhay. You have not glorified God. You are dependent upon God for your very breath. And yet, marami po sa atin, hindi po natin ginagamit ang ating hininga upang purihin ang Diyos. And meron talagang mga tao na namumuhi sa Diyos with their breath, talagang pinagmumura nila ang Diyos at sinumpa nila ang Diyos. Ang hininga ni Belshazzar on that night ay nangangamoy ng alak. Ito po ang sinabi ni Daniel
sa chapter 5 verse 26 to 28, interpretation sa salita na nakasulat sa dingding. Ito ang kahulugan ng bagay, mene. Binilang na ng Diyos ang mga araw ng iyong kaharian at ito ay winakasan. Tekel, ikaw ay tinimbang sa timbangan at natuklasang kulang. Peres, ang iyong kaharian ay hinati at ibinigay sa mga taga-Media at taga-Persia. And then, ang karugtong na pangungusap, mga kapatid, mga kaibigan, and that night, Belshazzar was slain. Pinatay siya sa gabing iyon. So, one moment, si Haring Belshazzar ay naglalasing, nagse-celebrate, but in a short time, tinawid na niya ang eternidad. He was only a step away from death. Nagkaroon siya ng kaunting warning. Pero, hindi po siya nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Perhaps, kaibigan, ikaw ay tinitimbang ng Diyos ngayon sa balances ng kanyang justice just now. Ikaw ba ay merong sapat na timbang, kapatid, kaibigan? So that's the first point. The nearness of death. Malapit po ang kamatayan sa atin. We are but a step away from death. Pangalawang punto. Ngayon na nalalaman natin na malapit lang pala ang buhay natin sa kamatayan. How then should we live? Papaano po tayo mamuhay? Sa natitirang, hindi natin sasabihin mga taon. We do not know kung aabot pa tayo ng taon. Sa natitirang mga araw or mga oras ng ating buhay, papaano natin spend ito? Meaning to say, this night is very critical, my dear friends. What is your resolution? In the light of the uncertainty of life at ang katiyakan ng kamatayan, papaano natin spend ang ating buhay even at this moment? Ang sabi po ni Moses sa Psalm chapter 90 verse 12, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Now, kailangan ipamuhay natin ang ating buhay ng may kabanalan at katuwiran sa harapan ng Diyos because we never know when we will take that step into eternity. Hindi po natin alam. Kailangan ipamuhay natin ang ating buhay in such a way na nalulugod ang Diyos so that when we take that final step into eternity, we will step into the kingdom of light rather than sa kaharian ng kadiliman. Ang sinasabi po ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, be ready. Maging handa. Be ready for the Son of Man is coming at an hour when you think not. In Tagalog, dapat din kayong maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kailangan ipamuhay natin ang ating buhay so that whatever moment sasabihin ng Diyos na kailangan mo nang tawirin ang last step, tayo ay magiging handa sa pagharap sa Kanya. Hindi po lahat ng mga tao ay nagkaroon ng privilege ng warning na ito kung dumating sa kanila ang kamatayan. But you have the privilege of warning right now. You have the privilege of being warned even tonight. Marami pong mga tao na tinahak na nila ang pinakahuling hakbang papuntang eternidad. Pero hindi po nila narinig ang warning kahit isang beses. Sa totoo lang, hindi po obligado ang Diyos na magbigay warning sa iyo. Kaya kung ikaw ay nabigyan ng warning, biyaya yan ng Panginoon. Huwag nating ikagalit ang warning ng Diyos. Ito ay biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Because in reality, God is not obligated to give you warning. Maring nag-iisip ka ngayon na saka ka palang manumbalik sa Panginoon, deathbed repentance. Saka ka palang magsisi kung ikaw ay uugod-ugod na, meaning to say, napakaliit ng pagtingin mo sa Diyos. Ibibigay mo ang sarili mo sa Diyos, yung almost useless na. Paugod-ugod na, saka ka palang manumbalik sa Diyos. Napakaliit ang pagtingin mo sa Diyos. Do not think of deathbed repentance. Baka ay hindi mo na marating yun
na saka ka palang magsisi kung ikaw ay matanda na at sa pakiwari mo ay malapit ka na sa kamatayan. It may be that someday you are planning to get right with God, na tutuwirin mo ang landas mo sa Panginoon, but you have no guarantee na ipagkaloob ng Diyos sa iyo ang oras na yun ng katandaan mo. You may be telling God that you want to come to Him according to your own terms, that you will choose the time and place na ikaw ay manumbalik sa Diyos. At marami na pong mga tao ang nakagawa ng kamalian na yan. Many have already made that mistake. Kinakailangan lumapit tayo sa Panginoon according to His own terms. At ano ang termino ng Panginoon sa paglapit ng makasalanan sa Kanya? The term of God is written in the book of Corinthians. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Huwag mo nang ipagpabukas pa, kaibigan. Time is now because you do not know what will happen tomorrow. Sino ba tayo na magdidikta tayo sa Diyos kung ano ang termino ng ating paglapit sa Kanya? Si Governor Felix, yun ang ginawa ni Governor Felix sa Acts chapter 24 or 25. Si Governor Felix, nung nangaral si Pablo patungkol sa pagsisisi, patungkol sa repentance, patungkol sa self-control, natakot si Felix. At sinabi ni Felix, tama na, saka na lang ako makinig dyan kung meron ng pagkakataon, kung convenient na para sa akin. Tragically, para kay Felix, mga kaibigan, yung convenient time na pinili ni Felix na makikinig siya sa pangangaral ng Ebanghelyo ay hindi na dumating pa. At siya ay namatay sa kaniyang kasalanan. The point is, mga kapatid, mga kaibigan, now is the time for you to get right with God. Sinasabi po ng Romans 13:11. Bukod dito, alam ninyo ang panahon na ngayoy oras na upang magising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay higit na malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa noong tayo'y sumampalataya ng una. Sinabi po ni Apostle Paul, God said, I heard you in the accepted time and I will help you in the day of salvation. At dinagdag po ni Apostle Paul, behold, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita at tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Ngayon ang panahong kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Do not think that tomorrow or 5 years from now will be your convenient time to come to Jesus Christ, to repent of your sin and turn to Him. No, the convenient time is now. Huwag nating palagpasin ito. The appointment of our death is very serious. Sentence of death has been passed on all men. Itong death sentence, sabi po ng Romans 6:23, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. And since nung nahulog si Adam at saka si Eve sa kasalanan, and thereby ang lahat ng mga tao, itong death sentence na ito ay hindi na-repeal, hindi binawi yung death sentence na ito. The judgment of God has never become obsolete. Hindi katulad ng telephone directory noong 1995. Hindi na yan ngayon ang telephone directory ng Imus at ng Cavite. Hindi na. May telephone directory pa bang PLDT ngayon? Hindi na. Telephone directory noong 1995, it no longer applies. Na-repeal na, obsolete na. But the death sentence of God na Kanyang ibinaba pagkatapos mahulog ang tao sa kasalanan, kailanman ay hindi po binawi ng Diyos ang death sentence. Meaning to say, physical death happens to all of us. Isang beses, it is appointed for man to die once, and after this, the judgment. Kaya seryoso po ang appointment of death sapagkat ang kasunod nito ay ang paghahatol. Tayo po ay mananagot, and after death, tayo po ay haharap sa Panginoon at managot. Kung saan ka nadatna ng kamatayan,
Yun po ang eternidad mo, kaibigan. Kaya kung nadatnan ka ng kamatayan sa kasalanan mo, at sa pagtalikod mo sa Diyos, at sa pagbaliwala mo sa Kanya, kung saan ka nadatnan ng kamatayan, doon ka mapupunta sa eternidad. Ang puno, according to the book of Ecclesiastes, kung saan siya natumba, doon talaga siya mabubulok. Hindi naman po tatayo muli ang puno at lilipat siya doon sa kabila. No. Pagkatapos po ng kamatayan ay meron lamang dalawang verdict. After death, there is eternal life para sa mga taong nagsisi sa kanilang kasalanan at nanampalataya kay Kristo lamang bilang tanging Diyos at tagapagligtas. Kaya para sa isang Christian na tunay, ang death ay painkiller, hindi pain maker. It is not a loss to die. It is a lasting perpetual gain para sa isang Christian. For me to live is Christ and to die is gain, says the Apostle Paul. Para sa isang Christian, tatawirin lang natin yung dark valley of death. Pero pagkatapos niyan, we will emerge into the light of eternity. We do not die, but we only sleep to wake in eternity. Para sa isang Christian, ang kamatayan is a physician that eases all pain. Para sa isang Christian, ang kamatayan, yun ang function. Kaya ang kamatayan ay hindi po punishment para sa isang mananampalataya. Pero ang kamatayan ay gate patungong endless joy in eternity. For me to live is Christ and to die is gain. Pero para sa isang hindi mananampalataya, para sa mga nagbabaliwala sa kanilang kaluluwa, walang puso para sa Diyos at sa Kanyang salita. Kung meron mang preaching of the gospel, nagmamadaling tumakas, wag lang marinig ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ignoring God, ignoring His soul, ignoring our rebellion against God, our bad record in the sight of God. Para sa isang hindi mananampalataya, ang kamatayan ay separation. Separation mula sa ating mga kaibigan at lahat ng comforts. Separation para sa prospect of hope. Wala na talagang hope doon sa impyerno, mga kapatid, mga kaibigan. Separated na tayo doon sa impyerno mula sa lahat ng enjoyment ng katawan at isipan, mula sa Diyos who is the fountain of health, holiness, and happiness. Kaya, kung tayo ay nagkakamali dito sa lupa, hindi na po mare-rectify ang ating pagkakamali after death. Kung tayo ay namatay sa ating kasalanan, we must forever suffer. If we die without Christ, we must remain separate from Christ forever. So that this is really a solemn thought, mga kapatid, mga kaibigan, na dapat po natin seryosohin. There is an essential difference between the death of the godly and the death of the wicked. Ang kamatayan ay dumarating sa mga masasama as a penal infliction. Pero para sa mga matutuwid, death is a summon to our Father's palace. Para sa makasalanan, death is an execution. Para sa mga niligtas ng Diyos, death is casting aside of our sins and infirmities. Ang kamatayan para sa mga masasama is the king of terrors. Ang kamatayan para sa mga tao ng Diyos ay wakas ng lahat ng terror at ang umpisa ng walang hanggang kaluwalhatian. Kaya ang sinasabi po ng Amos chapter 4 verse 12, prepare to meet your God. Maghanda ka sa pagharap mo sa Diyos. We are all confronted with deadlines. Pero maaring na-delay ka sa monthly amortization mo sa pag-ibig last month. Maaring na-delay ka, yung deadline ay hindi mo na-beat. Kahit yung kuryente Meralco, maaring ma-delay tayo. Maaring ang license mo ay ma-delay sa pag-renew. Maaring ma-delay ang mga deadlines po natin and the list goes on. Pero meron pong isang deadline na hindi po natin pwedeng i-delay. Kasi itong deadline na ito ay haharapin natin sa tamang panahon, sa fixed time. This is the deadline of our death. This is the appointment of God. As it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Kaya kung tayo ay maging handa sa kamatayan,
Ito po ay kahandaan po natin upang mabuhay magpakailanman. Now, paano tayo maging handa? Ang kayabangan ng tao ay nagsasabi, di ba common? Kahit sinong tatanungin po natin, whether mahirap, mayaman, edukado, may pinag-aralan or wala, nagkaisa sila sa kanilang isipan. Paano maligtas ang mga makasalanan? Alam niyo ba kung ano ang instinct na sagot ng mga tao? Gumawa ng mabuti, magpakabait. Huwag mang-apak ng kapwa. Basta gawin mo lang ang mabuti. So it's all about me, my goodness, my good works. Si Lord nang bahala sa iyo. Basta ginawa mo lang ang mabuti. But the Bible says, walang mabuti, wala kahit isa. Romans 3:10 to 12. There is none righteous, no, not even one. Isaiah 64 verse 6 tells us na ang ating katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay nagtitiwala sa katuwiran mo, hindi ka maliligtas. Dahil ang katuwiran mo, ang kabaitan mo ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Kaya pumunta si Kristo dito sa mundo upang iligtas ang mga makasalanan na tulad mo at tulad ko. Ang requirement ng Diyos para sa kaligtasan is 100% obedience sa batas ng Diyos. Bagsak tayo, walang kahit isa sa atin ang nakasunod sa batas ng Diyos. Isa pang requirement para sa kaligtasan is 100% na kabayaran sa hustisya ng Diyos. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran sa kasalanan. Now, maraming mga tao na nag-iisip na sila ang mag-alay ng kanilang sakripisyo sa pamamagitan ng penitensya. Pero ang ating dugo po ay marumi. But Jesus Christ died on the cross. That was the reason kung bakit siya ay namatay doon sa cross ng Kalbaryo. What was the death of Jesus Christ for? Para saan ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo? That was to satisfy the justice of God in behalf of sinners like you and me. Jesus Christ died as a substitute after all. Si Kristo ang kahalili para sa mga makasalanan na tulad natin. Bakit si Kristo qualified bilang kahalili? Dahil siya ay Diyos na naging tao na hindi nawala ang kaniyang pagiging Diyos. Bilang tao, siya ang humarap sa Ama at sinagot niya, sinalo niya ang hustisya ng Diyos sa kaniyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo at muling pagkabuhay. Napawi po ang puot at galit ng Diyos sa kasalanan. Tinubos niya ang kaniyang mga tao. Papaano mapapasayo ang kaligtasan na ibinigay bilang libreng kaloob, mga kapatid, mga kaibigan? Matatanggap mo yun sa pamamagitan ng pananampalataya. For by grace, you have been saved through faith. And this is not of yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. And that is why, maaring matanggap mo ang kaloob ng kaligtasan na yan ngayon na. Remember, now is the convenient time. King Felix thought that the convenient time would take place 5 years after, or probably ipapatawag niya si Paul when the convenient time comes, but it never came. But the convenient time is now. Tomorrow is never a convenient time. Respond to the call of the gospel now. Now is the acceptable time. Now is the day of salvation, and that means magsisi ka sa kasalanan mo ngayon at manampalataya ka kay Kristo, tumawag ka kay Kristo para sa kaligtasan mo. Believe that the blood of Jesus Christ is already sufficient and His righteousness is already sufficient to save you from all sin. And when you do so, you will be saved. Won't you respond to God's own term for your salvation? God's own term is now. Huwag mong baguhin ang termino ng Diyos, for it may never come. Your term of coming to God may never come. Come to Jesus Christ right now just as you are. At ikaw ay kanyang ililigtas at ikaw ay kanyang patatawarin. Tayo po ay manalangin. Salamat po Diyos sa mensahe ninyo sa gabing ito. Nawa ay binuksan ninyo ang puso at isipan ng bawat isa. Nawa ay nakita nila na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. That's why Jesus Christ came. He alone is the Lord and Savior of sinners like us.
And by believing in Him, we will have eternal life. Salamat po Diyos. We pray also for comfort sa pamilya Carancia, Tating. We pray, O God, that you will continue to work mightily in these funeral services. And thank you also for the provision, O Lord. Most of all, we pray for salvation of souls. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang gabi po. Salamat po sa pakikinig ng pangangaral ng Ebanghelyo. God bless us all.